Yo, what's up mga bossing? Magandang araw ulit sa inyo syempre. At meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop, isang Nissan mga bossing. Ang issue niya ay sa tanghali. Ganun pa rin, no? Yun naman talaga, naging issue nating aircon. Bakit ba talaga hindi lumalaban sa tanghali yung ating mga aircon? O na mga bossing syempre. Hindi natin pwedeng ikailan na talaga mainit ang panahon, no? Na kahit naman yung mga brand nyo talagang umaangal dahil sa sobrang init ng panahon. Pero kung nasa tama naman ang kondisyon ng inyong aircon, kahit pa paano, yun naman ay lalaban din, no? Sasabay din naman siya kahit paano. Yun nga lang, syempre pag wala sa tamang kondisyon yung ating mga aircon, hindi mo mapapakinabangan yan mga bossing. Okay, itong ating Nissan, kung magbe-base ako sa year model, medyo mababa ang modelo nito. Okay, ang nangyayari sa mga high pressure mga bossing, unang-una, ang tinitira niyan itong ating condenser. Pag yung condenser po ay luma na, hindi na gano'ng kaganda, magkaroon ng circulate sa refrigerant dyan para makatagos ng mas maayos at matanggal yung heat ni compressor. Yun ang isa nagiging problema ng high pressure natin. Pangalawa, yung ating mga fan, pagka hindi na ganun kalalakas mga bossing yung RPM, dahil nga yan ay may mga carbon brush sa mga commutator sa loob, so pagka yan ay hindi na ganun kalakas, yun din yung nagiging umpisa ng high pressure. Pangalawa doon, pagka nag-init na ng todo, yung langis na dumadaan nga kasama ng refrigerant ay nagkakaroon na ng problema, naluluto na, nasusunog na, lalong babara sa ating condenser, no? So sa ngayon, itong ating Nissan, ang nakita naming problema ay isa sa mga ganun na high pressure. Pangalawa, ito pong mga ganitong Nissan, yung pagtanggal ng evaporator, dahil ang issue nung ating may-ari dati, nagpagawa na siya, nagpalit daw ng evaporator, no? Ngayon, minsan itong nagiging problema nating Nissan, yung apat na butas kasi mga bossing, hindi sabay-sabay o hindi pari-parehas nilalabas ay malamig. Bakit? Kasi po yung ating evaporator, pag naging replacement na, tapos dinukot na lang sa ilalim ng ating mga gumagawa mga bossing, pag dinukot lang doon sa ilalim, ang nangyayari po dyan, hindi na ibabalik ng tama yung evaporator, kaya nakabagsak. So pag nakabagsak na yung evaporator dyan, yung hangin na dapat tatama lang lahat kay evaporator para malamig siya lalabas dyan sa louver, hindi na siya tumatama ron, no? Kaya hindi ganun kalamig din ang binubuga ng apat na butas. Hindi siya pare-parehas sa madalit sabi mga bossing. Okay, kaya ang gagawin namin dito, kahit bago yung evaporator, papabaklas natin yan at papabaklas natin yung kalahati ng dashboard natin. So tatanggalin natin yan para makuha natin yung eksaktong housing ng ating evaporator at ma-install ulit natin mamaya ng eksakto do sa dati niyang pagkakakabit. At syempre, pa-flashing natin yung mga bossing. Papalitan na rin natin yan ng expansion valve. At yung ating condenser mga bossing, kagaya ng sinasabi ko, pagka hindi na ganun kaganda ang circulate ng refrigerant sa kanya, mas mabuti pong magpalit na lang ng panibagong condenser. Okay, may mga remedyo, si flashing. Pero hindi po 100% kaya mong linisin yung condenser. Hindi naman yung kamukha ng radiator na pagka tinanggal mo yung header sa ibabaw, kaya mong saksakin lahat ng mga butas para sabihin mo na active na lahat ng mga butas. Si condenser po hindi. Lalagyan mo ng chemical, bubumbahin mo siya ng pressure, ng nitrogen, kung ano man ang gamit ng mga technician na para matanggal yung nilagay nilang chemical kasama yung langis doon, pero hindi po 100% malilinis mo ng tama. Pangalawa, pag UP na yung ating mga pagitan mga bossing, eto kagaya nito, lumang modelo na to mga boss. Mamaya pag naibaba natin yan, makikita natin kung anong kondisyon nun. Pero ang advice ko rito, magpalit na ng panibagong condenser para at least makahinga ulit ng mas maganda yung ating compressor. Kasi may mga sinasabi rin nga ako dyan na pag may mga nakakausap tayong mga doktor na ang specialist nila ay about sa puso, tumataba daw ang puso pag barado ang ugat. Siguro baka narinig nyo na rin yun, at kung mali ako, i-correct nyo na lang ako mga bossing. So ang trabaho ng ating compressor, walang pinagkaiba doon sa ating puso. Ang trabaho lang yan ay mag-pump na mag-pump. So maghihigop, bomba, higop, bomba. Kung wala siyang bobombahan, wala siyang i-discharge yan o tatapunan, syempre babalik sa kanya yung napakalakas na pressure. Kaya ang nangyayari sa ating ibang compressor, nagkakaroon ng leak sa o-ring, oil seal, or nasisira kasi nga hindi siya makatagos na maganda kay condenser. Okay? So ngayon ang gagawin natin, i-refresh natin lahat. So yun nga lang mga boss, may talagang kailangang palitan, no? Kung talagang kailangan yung gawin, talagang kailangan nyo ipagawa or palitan yung ganun pwedeng problema ng ating aircon, no?
So, lahat yan check upin natin mga bossing, no? At tingnan natin kasi maraming magagaling sa atin mga bossing. Pero sa atin naman, kulang pa rin naman kami. Pero kung nauunawaan natin yung magkada trabaho ng pyesa, palagay ko naman maiintindihan natin kung ano yung talagang pwede nating maibigay na tamang trabaho at saka procedure dun sa nai-encounter natin lagi, no? Pero yan na yun mga bossing eh. So sa dami na natin ng mga nakakasalamuha lagi at yan lagi ang ating hinahawakan. So sakit lagi ng ating mga aircon, high pressure, yan ay nagbubula dyan sa mga condenser at saka sa mga fan. Doon yan lahat nag-uumpisa. Kaya nga kung mapapansin nyo rin yung iba, pag binuhusan nyo ng tubig yung harapan, kumakalma yung temperatura, pati makina nga, kumakalma yung temperatura ng high side ng aircon at nagre-response ng malamig sa loob. So sa madalit sabi, kung nasa tama ang temperatura ng condenser natin mga bossing, makakuha tayo ng mas magandang lamig. Okay? So ayun lang at gagawin natin to ng sa paraang alam natin, no? Sige. Mga bossing, ito na yung ating evaporator, no? Hindi ko alam kung ang dami nila nilagay. Ayan, no? Kasi nga pag hindi na original mga bossing, yan na yung nangyayari. So i-correct natin to. Tingnan natin kung ano magagawa natin diyan. Dahil nilagyan na nila ng pati din sa ilalim, napakadami. Kita ba? Mga bossing. Iyan ang nagiging problema niyan eh. So nilagyan nila to rito para hindi siya mag-moist, no? Pero andyan yung drain yan eh. Para maiwasan yung moist, no? Pero siguro maglalagay tayo na sa atin bandang paano ba? Okay, papatuyuin nyo muna. O yan, yan yung ating evaporator, condenser, mga bossing sinasabi ko. Nandito yung singaw. O kaya kulang po ng freon kasi kanina tinesting namin, bawas din ang load ng freon. So hindi tayo nagkuha ng reading kanina dahil alam ko na kung ang nagiging issue kasi nito eh. Ayan na, isa na yan yung condenser na yan. So yung leak andun rin sa mga dugtungan na yun. Pero papapalitan natin to mga bossing. Panibagong condenser na lang tayo. Ito, i-correct natin yan. Okay, ayan na yung ating condenser mga bossing. Yan na ikakabit natin sa kanya. Pang latest na ng konti kumpara dun sa kanya. So magkaiba lang naman sila mga bossing sa receiver dryer nya. Okay, so pero pang latest na itong ikakabit natin. Yung aerotape mga bossing na nilagay nila, no? Ang ginamit na natin dito, rubber tex. Okay, kaya nilagyan ng rubber tex yung mga bossing para huwag magkaroon ng moist sa ilalim. Syempre, pag malamig na nila sa loob, nagkakaroon kasi ng moist to, pwedeng tumulo or magkaroon ng tubig yan. Kaya pinagdidikitan nila ng aerotape. Yun nga lang, syempre, aangat po kasi yung aerotape dun pag malamig na. No, ito, dinikit na natin to. So, binilad naman natin to bago to dinikit. Kaya makaka-protection na to dun sa moist na pwedeng likhain ng ating evaporator mga bossing. Tapos yung ating evaporator dahil nga mga bossing replacement to, so mas kulang yung laki, gagamitan natin siya hindi yung aerotape din. Ito medyo mas matigas na foam na rubber na lang, no, para kasi kailangan bumangga kasi ang mga bossing dito sa kalsuhan niya eh. Ayan. Yung original po kasi eksakto yan dito. So ngayon pag maliit na, bumabagsak kasi yan, bumababa. So pag bumaba, aangat na nga yan. Yun ang nagiging problema nito mga to. So ilalagay na natin kasi syempre kung good naman yung evaporator, so wag muna natin papalitan. Pero kung hanggat maaari, kung may issue siya, ibabalik natin dapat sa original. Para same size ng dati, sakto fit dun sa ating housing, no? Pero dahil good pa naman ng ating evaporator, pag na-tasting, naligtas na ba yan? Liligtas mo muna to bago mo para sigurado. Baka mamaya may butas gamitin mo muna yung yung valve na Okay, so yun ang gagawin natin dito mga bossing. Yan ang ilalagay natin, hindi yung foam na yung aerotape kasi malambot kasi siya, nahuhulog. So papatigasan muna natin siya bago natin siya balutan ng foam paikot ng manipis, no? Okay? So hito na mga boss, so ikinakabit na nila yung condenser natin. So kasya naman, goods yan, goods. Okay yan, okay. Okay lang yan.
So ito ayos naman yung evaporator natin mga boss. So, wala siyang singaw. Okay, mga bossing, ito na yung ating evaporator. So, very good na to. O, naglagay na tayo ng rubber dito. Kabilaan yan, mga bossing, para medyo mas kumapal. Pangalawa doon, fit na siya dito sa ating gilid. Wala na siyang ibang lalabasan. So, very good naman siya. O, yan. Dapat ganyan. Kasi kailangan ng ating aircon, mga bossing, kailangan dito lahat, o yung hangin dito lahat dadaan, no? Para makakuha tayo ng mas magandang lamig. So, palagay ko, maganda na to. So, wala naman leak yung ating evaporator. Okay ba yung evaporator nyo? Walang leak? Ha? Okay. Ayan, mga bossing. Yan na yun. Very good. Okay, mga bossing, naikabit na natin lahat ng ating mga piyesa at nagbabacuum na tayo. So, tagalan lang natin ang vacuum, mga bossing. Pinakamaganda, no? Para at least maubos lahat ng ating mga hangin sa loob o yung nitrogen natin kinarga kanina sa leak test natin. So, na-leak test naman to na magmula kay compressor. Siyempre, condenser, bago yan, mga bossing. Tapos na-correct na natin yung ating evaporator, expansion valve, bago rin. So, tingnan natin mamaya kung anong improvement meron nito. Mga boss, naibalik na natin yung ating mga piyesa. Nag-load kami ng Freon, pero mataas masyado ang reading ng ating low side. Mahina ang pump ng ating compressor, mga bossing. May lamig siya pero hindi siya ganun katindi ng lamig. Pag nire-rev, lumalamig naman ng medyo mas maganda pero kulang pa rin. Yung pump ng compressor natin, mga bossing, hindi ganun kaganda. So magta-try kami maglagay ng panibagong compressor kasi mahina ang lamig sa loob. Ano yung switch? Kailangan masolusyonan. May lamig siya, mga bossing, pero hindi ganun kalamig. Asan yung thermometer nyo? Parang nakakuha lang ng 18, mga bossing eh. So problema tayo rito. Kailangan natin papalitan ng panibagong compressor. So napersa na yung ating compressor dati, mga bossing, doon sa high pressure na laging nagiging problema niya. 50 eh. Kulang. Okay, so testing kami na panibagong compressor, mga bossing. So ang pinakamagandang gagawin namin dito, siguro ko-convert na namin to ng denso na mga 11C. So try namin papasukin yun. Hindi na ganitong compressor. Mga boss, kukuha tayo isa sa dalawa na to, mga bossing. So pipili tayo rito yung pwede natin ikabit. Ito mga 11C to, mga bossing. Denso orig to na second hand. 10SA. Ito medyo malaki-laki. 13C. Kung ito isa 13C pala. Itong isa 11C. Pero kung titingnan mo, mas malaki pa yung katawan nito kasi rito. Sa haba siguro ng piston. Tama, mas mahaba ng konti. Kasi 11C, mga bossing. 10SA 13C. Tapos sa mga bossing, ang problema dahil 5PK yung ating pulley. So 5PK na bago ang ikakabit natin. Hindi kasi pwedeng mag-adjust ng belt ng mga bossing. So kailangan dito tayo mag-adjust sa ating compressor na ikakabit. Hindi tayo hahanap ng compressor na orig niya na replacement na bago, no? Kasi ayaw natin ng replacement sana na magkabit doon, kaya mas gusto nating second hand na Denso. Kasi nga mas powerful tong ating Denso kumpara sa mga replacement na pwede nating makuha. Kung hindi rin lang brand new orig, mga bossing, ang ilalagay natin, so hindi na tayo magko-convert na lang tayo ng panibagong compressor. Kasi nakausap din natin yung may-ari, ang sabi niya, nag-try din siya ng replacement pero saglit lang din ng buhay, mga bossing. So kaya mas pabor sa atin na mag-convert na lang ng panibagong compressor. Negative tayo sa reading, mga bossing. Yung reading na nakuha natin sa kayong lamig, hindi ubra, hindi papasa sa atin yan. Okay, so convert muna kami ng ating compressor, mga bossing. Negative yung sa kanya. Naman, di ba? Ha? Pwede masalita?
binaba natin yung buong bracket mga bossing para makakuha tayo ng pinakang sentro natin doon sa ating belt, no. So nandiyan yung ating alternator, ating adjuster, no, para eksakto yung ating alignment ng ating belt mga bossing, no. O yun na, iuupo namin yan. Nagkat lang kami ng konti, maglalagay ng flat bar dyan, tapos lalagyan na namin ng tornilyoan mga bossing yun dyan. Nahuli na ako mga bossing. Naikabit na nila. Okay, gumawa tayo ng plancha mga boss, no. Itong ating bakal, tapos naglagay tayo ng ating, syempre, tornilyuhan. So, very good yan kasi pantay-pantay ito mga bossing. Tapos naka-level naman yan. Okay, naka-tornilyuhan doon sa tatlo natin. Doon sa ating tornilyo ng ating compressor na original. At syempre, align yan mga bossing. So, ang problema na lang namin mga boss mamaya, itong belt kung sana hindi mapalitan, mas maganda, no, kung nahabol natin yung sukat, pero hindi natin malalaman yun hanggat hindi natin naiupo yung ating compressor. Okay, yan na yung bracket natin mga bossing. So wala tayong sinira sa kanyang original, pwede namang ibalik yung orig niya kung gusto nung may-ari, no, pero hindi na kailangan kung okay yung ating denso. Mas mainam denso na yan mga bossing. Mga boss, dahil iba na yung ating compressor, syempre mag-iiba na rin yan ng fittings. So palit tayo ng panibagong fittings, pero nagputol lang kami ng dulo mga bossing, no. So hose niya, same pa rin naman yan. Siya rin yung dati niya. Doon lang tayo sa dugtungan sa taas, sa pinakang dulo. Eto na mga bossing, nakapag-start na tayo. Belt natin, align naman, wala namang salya. Okay, eto na mga boss, 30 na yung ating low side, nasa 200 yung ating high side. Kanina mga nasa kulang ng 50 yung ating high side kanina, pero ngayon nasa 30 mababa mga bossing. So perfect na to, maganda na yung pump ng compressor natin. Okay, ang problema nga lang mga bossing, pati belt, pinalitan din natin yung belt. Tapos fittings lang. So hindi na to Calsonic mga bossing, denso na to. So testing tayo ng lamig. Okay, final rating tayo mga bossing. Meron tayong 24 low side, high side natin walang 152, mga 53 mga bossing. Testing tayo ng lamig sa loob. Okay, testing tayo ng lamig. Ang ating hangin naka number 3 mga bossing. Meron na tayong 6.0. Halos parehas din lang naman ng ating bilog mga bossing. So tingnan rin natin sa ating scanner kung ilan, para may mga basihan tayo mga bossing. Okay, so ang nakaganda naman sa aming ginawa mga bossing, syempre malakas power ng compressor, maganda ang condenser. Syempre sabayan mo nung na-set natin na evaporator doon sa mga nakanganga. So very good na yan, sulit na yan mga bossing, na dadaan yung hangin doon sa kanyang evaporator talaga. Okay, dito sa ating scanner meron tayong negative 4, bumababa pa. Doon meron ng 5.8. Okay, hindi L300 ng mga bossing, kaya talagang mas malamig ang makukuha natin dito pag ginamitan natin ito ng ating scanner na infrared na yan mga bossing. Pero tingnan natin kung hanggang saan makukuha yung lamig, ay yung kung anong negative makukuha niya, no. Kaya hindi tayo gumagamit ng ating thermometer na ito kasi nga negative ang pinapakita rito mga bossing, pero walang sasakyan na nagne-negative mga boss. Para ka nasa freezer na, no. Okay, so tumigil siya. Negative 9, negative, kaya pa, gumagalaw pa. Ayan, tumigil na siya sa negative mga bossing. 9.9. Doon 5.3. Okay, so palagay ko naman malaki na ang pinagbago nitong ating Nissan na to, no, sa magiging reklamo ng ating kliyente, dahil talaga malayo naman talaga lamig mga bossing. So nareadingan natin yan nung nakaraan.
Ang low side talaga niya, yung kagaya nung nakita natin kanina, nasa 50 plus. At least ngayon, nakakakuha tayo ng 25 ata mga bossing, no? 25. Okay, so nakakaabot siya ng negative 9 doon sa ating scanner at doon sa ating 5.0 doon sa ating ding bilog. Halos parehas lang sila nung ating digital na yon. Dito lang sa ating infrared ang negative. Ito, tumaas ng konti, naging negative 8.3. Kanina naka negative 9, no? Okay, ayun lang mga bossing. Pero syempre, bukas ulit ang testing nito. Pero napakalaking pagbabago niya mga bossing ngayon, no? Halos parehas naman doon. 4.5. So bahala na siya ngayon dyan kung hanggang saan niya gagamitin yung kanyang hangin na yan. Pero napakalamig mga bossing. Ito talaga yung pagka ramdaman mo yung lamig ng aircon pag talaga namamanhid yung mga kamay mo mga bossing pag tinutok mo, no? Ganyan siya kalamig. Grabe, oh. Sakit sa balat. Kasi nga naman, 4.6. Okay, ayun lang mga bossing. At syempre wala yung may-ari, so hindi tayo makapagpasalamat sa kanya. Hindi ko alam kung anong oras na daanan to. Pero yun ang ginawa natin sa ating Nissan. Nag-convert tayo ng Denso condenser, inayos ang evaporator. So ano pa ba? Fan gumagana naman, nag-high speed naman, kaya very good na yan. Yun naman ang reklamo ng ating kliyente, mahina sa tanghali, kaya gamitin niya sa tanghali mga bossing. Tapos pa-update tayo sa kanya, no? Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat ulit. Syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.